Magandang araw mga kagulay, welcome back sa akin channel, Greggy Farmer nga po pala ulit to. Bali, ang i-update naman natin ngayon mga kagulay ay itong ating siling Taiwan. Ito na siya mga kagulay, yung sa mga nangbabas doon sa ano ko. Inaano pa ako sa messenger, nanglilit daw nung siling, yung siling Taiwan ko mga kagulay. Ito na yung mga para doon sa mga nagsasabi. Mini-message pa ako sa messenger mismo. Ito na mga kagulay, oh. Yan. Yan na yung ating siling Taiwan mga kagulay. May mga tao nga naman talaga na imbis na gumawa lang tayo ng vlog para ma-inspire, maka-inspire ng ibang tao na yung gusto magtanim, meron at meron pa rin talagang ano, mangbabash natin mga kagulay. Kasi kagaya nga ng mga sinabi ko dati mga kagulay, ay yung paggagawa namin ng vlog sa mga kapwa ko ano naggagawa ng ano content ng ganito, ay hindi naman namin pinagyayabang o kaya hindi namin sinasabi na ano mga kagulay na ito ang gayahin ninyo. Nasa sa inyo pa rin kasi mga kagulay kung gagayahin nyo o hindi. Kumbaga yung diskarte ko, kung diskarte nila tinuturo nila, nasa sa inyo na lang po kung ano ang mas ano sa inyong gawin mga kagulay. Kumbaga para sa amin magiging basihan lang ninyo mga kagulay. Kasi marami kasing nag-ano sa akin, nagme-message sa messenger. Tinitignan ko nga, hindi ko na nga lang ina-accept. Ay siyempre sinasabi ko rin dito yung ano ko, Facebook account ko, yung Greg Bueno. Nagulay din yung ano niya doon sa may ano. Kaya pinupuntahan siguro nila, tapos mini-message nila ako na ganito ganyan, ang pangit ng ano. Hindi naman totoo yung mga yung mga binablog mo, hindi naman ano. Ang dami mga gulay, kaya ito update tayo ulit. Ito yung sinasabi nila na, kasi nung pag vlog ko to naalala nyo mga kagulay, sobrang liit pa na kesyo daw nagdadahilan ako na dinadahilan ko daw na tag-ulan kaya may namamatay, dinadahilan ko daw yung kung ano-ano daw dinadahilan ko. Sadyang di daw ako marunong mag-alaga, di daw ako marunong magtanim. Ito na para sa inyo to mga ano, mga boss, yung mga ano sa akin. Ayan na, ito na yung mga kinalabasan nung sinasabi nyo ang pangit ng pag-aalaga ko. Yan, yan, panay bunga na yan. Yan, panay ano na yan, kung sisilipin nyo dito, yan, kumampal na siya ng kumampal. Tulad nga yung sinasabi ko, ang ginagawang ko, alam naman gawang ko ng content yung ibang tanim na hindi ko naman ako yung nag-aalaga. Siyempre ang i-content ko, gagawang ko ng vlog o video ay yung sarili kong alaga mga kagulay. Kasi may nagsabi na sayang nga daw yung ano, yung sanga dito. Oo nga, tama nga naman yun, sayang nga naman kung tutuusin. Pero ito kasi yung practice ko mga kagulay. Ito dito ako ano, dito ako mas komportable sa ganitong pag-aalaga, yung way pruning. Ayan siya. Yan. Yung mga bunga niya mga kagulay, oh. Malapit-lapit na rin to. Yan. Mga isang buwan na lang siguro yung tento, wala lang isang buwan. Mas mahirap lang siyang, mas matagal lang siyang mahinog kasi umuulan-ulan nga dito. Mas matagal siyang mahinog. Ayan. Yan, ganyan nakakapal yung ano niya, yung bunga niya. Yan. Kahit saan naman kayo tumingin mga kagulay. Saka pinapakita ko naman talaga mga kagulay yung mga nangyayari dito sa ano ko, sa mga tanim ko. Katulad ngayon pinakita ko nakaraan, nasaan na ba yun, yung may namamatay talaga, hindi ko talaga tinatanggi itong mga kagulay, oh. Ayan, oh. Yan, may namamatay. Ito kasi pinanggalingan na to ng ampalaya. Baka sabihin na naman dun sa ano, mapanood na naman yan to, nagdadahilan ka na naman, sasabihin na naman siguro. Pero siyempre sinasabi ko rin kung bakit nagiging ganon. Hindi kasi kumbaga nung ipinlat to, ito yung pinanggalingan ng ampalaya mga kagulay, ha. Papaliwanag ko sa inyo. Yan yung pinanggalingan ng ampalaya. Di ba nga 3 meter ay ano, halos 4 meters yung pagitan. Kaya eto pinlat ko yan. Nung pinlat namin yan ay may ampalaya pa siya. Hindi siya naaarawan nung pinlat namin to. Tapos nung tinabunan namin, hindi siya naaarawan. Kumbaga nabungkal namin ito pero hindi siya naarawan. Kailangan kasi kapag magbubungkal talaga ng lupa
Kailangan talaga kung talagang susundin yung ano, kailangan maarawan siya tapos maulunan muna siya. Sabay bubungkalin uli para maganda yung ano, para makasingaw kung ano yung nandun sa lupa na kung ano mang bakterya na nandun mga kagulay. Kaso ang nangyari dito kasi kumbaga habang namumunga pa yung ano, yung ampalaya, kung natatandaan nyo yung mga nakaraang ano ko, ay pinlat na to, tinabunan na to, tapos sinintay lang tong matapos tong ampalaya. Nung pagkatapos hindi na namin tinanggal yung plastic, sayang nga naman, dito na lang kami. Kumbaga ito yung pinanggalingan ng ampalaya, yung butas na yan, dito kami kasi double row lagi ako magtanim mga ang kagulay. Double row ako lagi magtanim. Ayan. Kaya kaysa naman masayang yung plastic, hindi na namin tinanggal, diyan na namin ano. Kaya meron talagang lalabas diyan na mga ganito. Yan, papakita ko. Hindi naman ako yung magaganda lang yung pinapakita ko mga yan, oh. May mga ganyan. Tatanggalin ko na nga yan bukas. Pero hindi naman siya karamihan talaga. Oh, yan na yung mga nagsasabi na hindi daw mamumunga ng madami gawa ng tinanggal ko na daw yung mga sanga doon sa ano, sa ilalim ng Y. Oh, yan na po. Yung mga nang nagme-message pa mismo sa messenger ko, yan na siya. Oh, ayan na, ganyan na siya kakapal sa taas. Yan. Tapos kung ano-ano daw pinaglalagay ko dito, kung ano, bakit daw may cable tie, ganyan, kung ano-ano pinag-ano sa akin mga gulay. Pero sabi nga ng mga ibang subscribers natin, tuloy lang daw natin kasi nakakaano naman, mas unti naman sila, mas unti sila na nag-ano sa akin mga kagulay. Ayan, yan ang ating sili. Sana makaabot tayo ng ano, ng magandang presyo. Ayan. Kaya ako naman pinapaliwanag ito mga kagulay, kaya ako nagwa-wire pruning, kaya pinapaliwanag ko rin. Kaya nga sinasabi ko nasa sa inyo kung gagayain nyo hindi. Kasi kung gagayain nyo, wala naman may dadagdag sa akin. Kung hindi nyo gagayahin, wala rin naman akong makukuha. Di ba mga gulay? Kumbaga ginagawan lang natin ng para lang sa mga may balak na magtanim. Ganoon. Kung ano yung talagang ano nila, kung prepared ba nila yung wire pruning o kaya yung hindi na magpo-pruning. Kaso nga pinapaliwanag ko lagi dito, kapag hindi nyo tinanggal kasi mga kagulay yung mga sanga dito, ibig sabihin magdadagdag kayo talaga ng ratio ng abono. Yun talaga ang tunay doon mga kagulay, magdadagdag kayo. Ayan. Tsaka sinasabi ko naman mga kagulay yung mga disadvantage ng wire pruning. Siyempre nandito yung bigat nya, wala nang sasalo dito, mas madaling matumba. Kaya ako merong twine mga kagulay ng ganyan. Ayan o, kaya nakatali yan. Ito sinuksok ko dito sa may gitna mga kagulay, gitna yan, para hindi rin siya gumalaw kapag humangin. Kaya nakasuksok yan dito, tapos tinali dito sa may puno. Pero ang pagtali sa puno ay hindi masikip kasi ano pa yan, tataba pa yan mga kagulay. Ganun yung ginawa ko, kaya nakaganyan yan. Yan, makikita nyo naman ayun yung mga ano nya, cable tie nya, ayun nakaano sa gitna, ayan para hindi niya mahugot na sumayaw sa, kasi kapag hindi nyo naman kasi may nagsabi kasi pwede naman, nagpapakanda hirap, pwede naman daw ilagay na yung twine na ganyan. Kasi kaya ako hindi nilalagay na paganyan mga kagulay. Kapag humangin na rin mo, pag gano'n yung hangin, susunod lang yung twine mga kagulay. Yung paliwanag doon, susunod lang. Matrabaho daw kasi yung ginagawa ko mga kagulay. Sabi, ang ano ko naman, sisip ko, okay lang mas matrabaho kung sigurado naman. Kung mayroong mga kawayan lang dito mga kagulay, mas maganda nga dito yung kawayan para kada isa Kaso lang siyempre, kung halimbawa ito katulad nito 3,000, di 3,000 ganito rin mga kagulay gagamitin. Kaya gumawa naman ako ng paraan, kada apat na kada apat, 1, 2, 3, 4, kada apat na puno, poste, tapos banana twine lang ginamit ko mga kagulay. Siyempre higpitan para hindi rin yan yan. Yan, makikita na naman yung damo, sabi napakadamo na naman yung tagulan-ulan pa kasi mga kagulay, hindi pa tayo pwedeng dyan mga kagulay. Yan siya. Yun lang pinaliwanag ko lang din naman yung side ko mga kagulay, baka sabihin kasi nung naman
Maano na siya mga kagulay. Oh. Mga hanggang bewang ko na rin siya mga kagulay. Yung ano na rin, tumaas na rin naman siya. Ayan oh. Ayan. Ayan. Tsaka sa style ko dito mga kagulay sa ano, kapag ganitong may bunga na, dalawang beses lang ako mga kagulay. Dalawang beses lang ako mag-abono ngayon. Kasi dinadala ko na lang siya sa pulyar mga kagulay. Pero epektibo naman mga kagulay. Baka sabihin na naman ng iba, tuturo na naman ako ng ano. Nasa sa inyo pa rin po. Kasi yung iba every week. Ang akin naman kasi siyempre nakakapag-time na ako ng ganito. Ganun ang ginagawa ko, okay din. Okay din mga kagulay. Basta ano mo lang siya ng 2 beses sa isang linggo. O kaya 3 beses. Sa madali lang naman spray ng pulyar. Hindi naman katulad sa talong na talagang makapal. Kailangan mong yan, dito hindi. Kahit sa ibabaw lang mga kagulay, okay na. Yan. Yan ang ginagawa ko. Pero maganda rin naman ang kinalabasan niya. Makikita nyo rin naman mga kagulay ang kinalabasan. Yan. Marami siyang bulaklak. Yung iba nalaglag na yung bulaklak niya. Kasi bunga na siya mga kagulay. Yung ganito. Yan, marami na siyang nalaglag. Ibig sabihin kapag ganyan na nalaglag yung dulo ng bunga na yan mga kagulay. Kaya ibig sabihin marami na siyang bunga dito. Yan. Mga bunga niya ipapakita ko sa inyo mga kagulay. Yan. Marami na siya. Yung mga nauna dito, ito nga yung pinapakita ko yung kung ano, kasi gabi na. Maggagabi na mga kagulay. Yan ang mga bunga niya mga kagulay. Oh. Yan. Ewan ko kung nakikita nyo. Yan. Basta yung diskarte ko dito mga kagulay, yun lang. Kung ano yung diskarte ko, hindi ako bablog ng diskarte ng iba. Pangit naman kasi yun mga kagulay. Okay lang din naman mag-vlog ng diskarte ng iba. Halimbawa, ganito yung ginawa ni ganito, ganito yung ginawa ni ganito. Okay lang naman, pero yung sa akin mga kagulay, yung sarili ko lang ang inaano ko. Kung ano lang yung mga ina-apply ko dito. Kasi nagsasabi, magical lang ang gamit mo. So, imposible, magical lang. Ngayon, ito mga kagulay, gumagamit na rin ako ng score mga kagulay. Gawa nga ng para may pang-alternate yung ano ko. Yung magic ako ng ano, Agronica product. Agronica ano. Para may ano kasi dito lagi nang naulan mga kagulay. Kung mapapansin nyo, basa pa rin yung lupa. Oh. Kanina lang maghapon. Ito namang area ko kasi mga kagulay. Kapag uminit na maghapon, madaling matuyo ang lupa dito mga kagulay. Pero ito mga kagulay, maniwala ko hindi, nababahaan ito mga kagulay. Umaabot hanggang dito ang tubig niyan. Pero paagos lang pag ganun. Pag ganun lang yan mga kagulay. Kaya kapag guminto ng ulan, wala pang 5 minuto, was out na rin yung tubig mga kagulay. Yun lang kagandahan nito sa area ko. Kaya yung nagsasabi doon, bakit daw di ako mag-abono, may plastic naman yung ampalaya ko. Ayun nga, ano dito mga kagulay. Ang kagandahan lang kasi sa akin mga kagulay ay pagtigil ng ulan, hindi siya nabababaran mga kagulay. Ibig sabihin nun, kapag nanuan ng tubig, basang-basa yung loob ng plastic mga kagulay, kaya hindi ako nag-abono. Doon naman sa nagsabi na mag-side dress, okay din naman yung mga kagulay. Nagsa-side dress naman talaga ako mga kagulay. Kaso nga lang umuulan-ulan nga. Hindi kasi siya para sa akin mga kagulay, hindi ko siya inaano na mag-abono, lalo na kapag yung ang gamit yung mga sinauna, yung mga urea kasi talagang mabango sa mga insekto mga kagulay. Yun naman ang isa doon. Alam yan ng talagang naggugulay na ina-adapt na yung mga panibagong mga teknik ng mga ano. Kasi yung iba, siyempre hindi naman natin inaano yung iba na gumamit ng mga ganun na product. Siyempre, dati nung baguhan lang din ako nagtatanim, ganun din yung gamit ko. Tapos na ikumpara ko yung eto na, yung Yara na nga. Hindi ko sinisiraan yung company nung anong company yun Hindi ko sinisiraan kasi mas maano nga siya. Mas na-attract yung ano, yung insekto. Mga punggos, mga ganun, mga insekto na mas na-attract sila sa ganun na ano. Mabango talaga sa kanila. Ayan siya mga kagulay. Yan. Yan, imbis na mag-a-update lang ako mga kagulay dito sa tanim natin Kung siyempre, iba na sila mga kagulay. Talagang nagme-message na sila sa messenger ko Kaya dito ko na lang sila. Lang naman na replyan ko ng replyan. Wala naman tayong ano, kumbaga mapapanood din nila to. Marami sila mga kagulay, mahigit 10 sila nagme-message sa akin ng gano'n na gano'n nga. Sabi hindi naman daw, ba't daw ako nagbablog pa hindi naman totoo yung mga sinasabi ko.
Kaya nga pinapakita ko rin, sabi ko nga ito nga yung mga patay mga kagulay. Oh. Ayan. Oh. Yan. Yan naman yung ang ano ko diyan mga kagulay, kapag may ganyan, kapag binunot natin yan, dapat i-plastic natin kagad. Para kung ano man yung nandyan na virus, kung ano man yung kung nandyan na ano, ay hindi na siya kakalat. Ngayon lang, hindi lang na ano yan kasi nakapokus kami doon sa ampalaya. Ako pala, nakapokus ako sa ampalaya at nagtatanggal kasi ako ng ano, ng dahon na yung medyo naaano na siya mga gulay para hindi siya mag-penetrate kung ano man yung punggos na nandun mga gulay. Pagkatapos naman doon ay dito naman ako mga kagulay. Kasi dito sa farm na to, tatlo lang kami. Ako, yung asawa ko at saka yung isang kasamahan nating isa. Ang tanim dito 3,000 na to. Mga 800 tong ano, tapos mga 1,900 yung ano. Siyempre tatlo lang kami. Hindi naman na namin kakayanin ng isang araw lang na gagawin lahat mga kagulay, kaya naka-schedule din siya kung anong gagawin doon mga kagulay. Kaya nandun pa kami sa ampalaya. Kaya pagkatapos ko yung ampalaya, mga dalawang araw matatapos ko yung ampalaya, na tanggalan yung mga dahon doon sa mga kung ano man yung nanilaw doon, kasi may naninilaw na talaga mga kagulay, hindi ko tatanggi yun. Kahit sasabihin na naman ng iba na akala ko ba boss hindi na ano ng punggos kasi nagpruning ka na nga sa ano, yun ang paliwanag mo. Hindi naman mga kagulay, kumbaga mas ano lang siya yung paliwanag doon, kumbaga mas hindi siya kagad ano ng punggos kasi wala ng dahon. Hindi ko naman sinabi na talagang hindi na magkakapunggos mga kagulay. Yan yung palaya natin yan. Yan. Ito nga, ulitin ko mga gulay, ito yung ano sili natin, Red Hot F1 ng East West Company mga gulay. Yan. Yan siya. Makapal na siya mga gulay. Yan. Medyo gumaganon na nga siya. Gumaganon siya unti kasi ano na, maggagabi na kasi eh. Ganyan talaga ang mga gulay, medyo gumaganon na siya. Doon naman yung pagbukas ng stomata niya, kaya mas magandang mag-spray ng foliar kapag mga ganitong oras. Maganda mga alas 6. Mga alas 6 na kasi mga kagulay. Yan. Kaya mamaya mag-i-spray ako dito ng foliar. Naka-schedule dito sa talong, sa sampalaya at saka dito. Yan. Sasama na rin natin ng insecticide. Wala naman ano to ng ano, maganda naman yung mga ano niya. Pero sasamahan pa rin natin ng insecticide, kumbaga paamoy lang kumbaga, para hindi na makalapit kung ano man yung pupunta diyan na ano, insekto. So yung mga gulay, in-update ko lang kayo dito sa ano ko, Red Hot. Sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-click niyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video kaya content dito sa munting channel ko. Maraming salamat po ulit. God bless po sa ating lahat.